Magandang buhay, umagang kay ganda. Nandito po ako ngayon sa farm ni Mr. Morales. Ayun, si Sir ay merong sinusuplayan na taga-Sambales daw yung mga buwagan sa kanya at nagdi-deliver din siya sa parte ng Guagua dito sa may Pampanga. Kaya yung kita niya sa Kalabaw, hindi lang umaga, hindi lang tanghali, pati gabi at madaling araw, kumikita siya ng kanyang sa kanyang mga alagang kalabaw. Napakagandang simulain nito, mga magkakalabaw. Ngayon, tutungayan po natin kung paano po siya kumita ng halos mahigit sa 200, 300 kada isang taon or igit pa. Kaya narito po ngayon si Mr. Morales para ating makausap at mapanayam natin kung anong magandang balita na may bibigay niya sa atin. At para sa mga gusto magsimula, subukan ninyo kung talagang may pagkakakitaan dito sa pag-aalaga ng kanyang mga kalabaw. Sir, ah, ano pong pangalan nyo? Ariel Morales. Ilan taon na po kayo sa ngayon? 52. 52. Oh, Ilan taon po kayo nung nagsimula kayong mag-alaga ng mga alagang kalabaw? more than 12 years na siguro ngayon. 12 years na. Oh, Pag-umpisa nyo, ilan po ba ang kalabaw na inumpisan nyo? isa lang kalabaw niyan. Isang kalabaw. Oh, Tapos ngayon po, ilan na? 50. 50? Bah, marami na po pala yung mga alaga. So, kailan po kayo na 50 na kalabaw? Yan, kasalukuyan, 50 ngayon. Kasalukuyan ngayon, 2026 pa lang. Ba, kita mo. Sir, tatanungin kita, may kita po ba talaga sa pag-aalaga ng kalabaw? Kahit paano nun kumikita sa gatas, ganyan. Wow, talaga? So, ibig sabihin, kikita ka na sa kalabaw, kikita ka pa sa gatas. Oh, benta kang kalabaw, kikita pa sa kalabaw. Oo. So, yung isang kalabaw, magkano yung kita ng ganyan? Conforme sa gatas, yung kalabaw. Basta maraming gatas, marami ka din kita. So yung kunyari, bebenta mo yung isang kalabaw. Ngayon po, yung kalabaw, mataas. Mataas na yung halaga niya. Mataas. So nasa 120, ganyan. Ano po pala? 150. Yung mga talagang gatasan na yun. Gatasan, So yung mga yan, sir, mga bupalo. Puro na yun. Pure bupalo sila. Ang ganda ng postura ng kalabaw mo. Yung isa, no? Oo, yung isa. So yung mga iba, sir, nasaan yung mga Nandun sa pabukid eh. Sa bukid pa. So ito lang tatlo ngayon yung mga nandun sa bahay. Nasa bahay na ginatas mo. Oh. So yung ito, sir, lalaki to, no? Yung bulugan. Galing ng PCC. Yung Philippine Carabao Center, sir. Binigyan kayo ng isang bulugan. Isang lalaki. Nakabuntis na po ba yan? Kasalukuyan, hindi pa ngayon. Wala pang nabuntis.
Yung bata pa. Mm. Sir, paano yung katulad niyan? Mabilis po bang magkasakit yung mga alaga ninyong kalabaw? Hindi naman yung kalabaw, matibay yung kalabaw. Hindi naman gano'n yung mabilis magkasakit na. Yung mga Oo. kalabaw na to? Hindi naman So pag sir, may tinuturok din kayong vitamina, purga. Pero, Sino po yung mga nagtuturok or namumurga ng mga alaga? kasalukuyan ako na lang ngayon, bumibili ako ng mga gamot. Hmm. Sigurado, hindi ba natatakot yung mga kalabaw sa inyo pag kayong mga Linalagay ko sa lalagyan, sa pango, yung turel, ganyan. para hindi Para hindi matakot? malikot. Uwi ko dun sa lalagyan nila. Ang ganda ng pagka ng mga kalabaw mo. Sir, bakit meron silang sa ilong? Para mahila mong tatakbuhan, mabilis mong mahihila. Ihinto. Ganun po ba? Hindi mo mukha yung nasa ulo, mabigat. Yung pag-ilam sa mga alagang kalabaw. Mabigat pa hila. Pero nandun sa ilong, mabilis. Ihinto. Yung mga alaga natin kalabaw. Sir, wala kayong pinagtatrabaho sa mga kalabaw niyo? Wala, puro gatasan lang yan. Yung po mga kalabaw ngayon, puro gatasan. Gatasan lang. Sir, anin ko lang. I-anin lang natin sa mga manonood natin. Yung isang kalabaw, ilan ba yung gatas na kaya niyang ibigay? Yung taga ng kasalukuyan na umpisa pa lang, makaka-10 litro. 10 litro. Sa 10 litro, sir, magkano yung 1 litro? 110 yung 110. Sa palengke, yung isang boteng maliit, 50. Tingin na yun eh. So, yung tingin nakabote, sir, 50 pesos. So, siguro nasa mga 320 ml lang yun, sir. Ganun po ba yung niya? Siyempre, yung tingin mo, mahal yung retail. Oo. Sa isang araw, makaka-10 litro ka na 110 pesos sa isang kalabaw yun, sir. Oo. Kung aanin mo yun sa isang buwan, sa isang kalabaw, malaki na yung kita. Oo, yung isa lang kalabaw yun. Sa isang kalabaw pa lang yun. Paano pa kung yung mga nasa 50 na alaga mong kalabaw? Sir, ano na ba yung naipundar mo dun sa pag-aalaga ninyong kalabaw? Yung mga anak yun, nag-aaral. Itong bahay mo na pinapagawa. So, meron na po ba natapos? Matatapos ngayon yung isa. Yung isa, matatapos na? Sa wakas. Congrats, sir, dun sa matatapos. Ano ang kurso niya, sir? Criminology. Criminology. Pagdating ng araw, may pulis ka na pala. Meron ka ng pulis na magbabantay sa mga kalabaw. Para hindi ko kunin. Bakit, sir? Yung mga kalabaw, mainit na rin na, sir. Dahil magitim sila eh. Tingnan natin yung iba mo sa pastulan para makita naman natin kahit konti lang. Tara, sunod po kayo. Sir, bakit hindi Bakit hindi baka? Bakit kalabaw yung inalagaan mo? Maganda yung kita sa kalabaw. Meron ka ng benta ng kalabaw, meron ka pang gatas. Ganun po ba? Oo. Sa bagay, dito sa atin, di nila ganong inano yung gatas ng baka. Hindi ganun alam, no? Tsaka, masarap daw yung gatas ng kalabaw kaysa sa gatas ng baka. Sir, may tanong lang ako. Bakit yung kalabaw hindi pwedeng mainitan? Hindi pwedeng maibabad sa araw? At yung baka naman, kahit nasa init siya, nasa ilalim siya ng init, ayos lang. Yung kalabaw, sir, may nasa init. Malakas yan sa ulan. Kahit na umuulan, yan gustong-gusto yung kalabaw. Yan po yung gusto ng kalabaw. Yung umuulan. Akala ko naman, dahil yung kalabaw, ayaw niyang maitiman dahil may siya. Yung baka, ayos lang na kumitim siya. Sir, magbigay ka ng
para ma-encourage natin yung susunod na gustong mag-alaga ng kalabaw sa mga kabataan ngayon, lalo na pawala na yung mga katulad yung mga farmer at Kung gusto gusto niyo nila. pong mag-alaga ng kalabaw, subukan niyo po, pero maganda pong kita yung kalabaw. Meron ka ng gatas, meron ka pang ibebenta ng kalabaw. Kahit paano po, malakas yung kita yung gatas ng kalabaw ngayon. Kasalukuyan po. Yun pala, kaya pala, yun yung tinatawag nilang parang one bird in a one stone. Nagkamali pala ako. Two birds po pala. Two birds in a one stone. So, meron ka ng kitang dalawa mula sa gatas at saka inahin, pero isang pag-aalaga lamang dito sa ating mga kalabaw Kalabaw. para kumita ka ng maraming kita. Si Sir Ariel po, yan, lumabas na po siya sa Manila Bulletin para sa pag-aalaga ng kalabaw. Yun, nag-umpisa siya sa isa hanggang naparami niya. Kaya yung kita niya mula sa piso hanggang sa libo-libo na. Kaya marami na siyang naipundar tulad ng kanyang mga sasakyan, yung bahay, at saka yung mga pinapaaral yung mga bata. Lalo na patapos na po Yung isa, sir. yung isa niyong anak. Napakagandang simulain nito sa atin po mga ka-farmer na yung pag-aalaga ng kalabaw ay hindi lamang pagod, hirap, kung hindi ginhawa sa oras ng iyong mga pangangailangan. Lalo na itong mga alaga natin kalabaw, hindi naman po pala ganong pagod. Oh, hindi naman. Hindi naman sila sakitin. At lalong-lalo na, tingnan mo, ang bayet. Oh. Yan, hinahawakan pa ni Sir. Oh. Yan. Yan ang alaga niya, Sir. Hanggang sa muli po, yun po. Kami po yung nagpapasalamat para dito sa aming munting pagkipanayam kay Mr. Morales. At ito po ang aming gabay para sa inyo. Kung gusto niyo magsimula, ngayon na, bakit bukas pa? Maraming po salamat.